Itinuturing ng mga scientists na Earth's hottest year ang 2023. Kaya naman agarang aksyon ang panawagan ng isang grupo para labanan ang tumitinding epekto ng climate change. Nasa frontline ng balitang yan si Bea de Guzman. Malamig ba ang Pasko mo? Nako, baka hindi rin masyado. Sabi ng Pag-asa, mas mainit ang Disyembre ngayon kaysa sa normal. Ang ilang lugar pa nga nakakaranas ng tagtuyot dahil sa El Nino. Problema rin yan sa ibang mga bansa. Sa Spain halimbawa, mukhang hindi matutupad ang inaasam na White Christmas. Pati ang mga ski park nakatenga pa rin dahil walang snow. Sabi ng mga eksperto, dahil yan sa epekto ng climate change. Ang mga ice cap sa Antarctica at Greenland, bumibilis ang pagtunaw dahil sa umiinit na panahon. Kaya tumataas din ang level ng tubig sa karagatan. Maepekto rin yan sa weather patterns. Mas malalakas na bagyo na ang namumuo sa mga karagatan. Tumitindi rin ang tagtuyot at wildfires sa ilang lugar. Dahil sa lumalaki nating carbon consumption, naiipon ang greenhouse gases sa himpapawid. Natatrap nito ang init ng araw kaya umiinit ang panahon. Isa ang Greenpeace sa mga nananawagan ng agarang aksyon sa climate crisis. Ang kanilang barkong Rainbow Warrior 3 dumaong sa bansa kamakailan para gunitain ang ika-10 anibersaryo ng Typhoon Yolanda. Ang Yolanda nagsisilbing paalala sa mapinsalang epekto ng climate change. Sobrang tindi na ng epekto niya sa buong daigdig, sa lahat ng bansa, kaya naging climate crisis na siya. In fact, itong mga recent na taon, tinatawag na natin siyang climate emergency. Dahil pag sinabing emergency, buhay na ng tao yung nakataya dito. Isinusulong ng Greenpeace sa ating Kongreso ang Climate Accountability Bill. Layon nitong panagutin ang mga nagpapalala sa climate change, tulad ng malalaking korporasyon. Yung climate accountability ay kabahagi ng climate justice. Ito ay isang issue of justice, no, hustisya. Kasi kahit naman mga bata pa, tinuturuan na ng ano yung fair, ano yung hindi fair, ano yung patas at hindi patas. Ang The Rainbow Warrior 3 ng Greenpeace, hindi lang basta sumasabay sa agos. At kahit sa panahong payapa ang dagat, may malalaking unos itong sinasagupa alang-alang sa kalikasan. The earth does not belong to us. We belong to the earth. And I think that is the most, we need to respect the earth, otherwise we lose it. It is not the people who pay the price of climate change, it is more for the people who have caused climate change. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.